Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mga kababayan, magbigay naman po tayo ng paanyaya sa mga hindi pa kaanib sa aming pananampalataya na makinig at pag-isipan ang mga sasabihin ko para mabuksan po natin ang ating mga loob na baka tayo maliwanagan sa Islam. Dahil po ang katuruan ng Islam o ang pagsuko ay mga ganda, bagkus makapagbigay po sa atin ng gabay dito sa mundo. Kaya magbigay po tayo ng magandang pamagat patungkol ito sa kalutasan ba ng problema ang alak. Kaya pakinggan po natin ito kasi napakagandang pagpapayo ito. Ang alak ay isa sa mga kaugalian na nasanayan ng mga sangkatauhan sa panahon natin. Magkus iniinom nila lahat ng mga alak na tinatawag nating isa sa mga uri ng alkohol na tinatawag nating ethanol. At ang ethanol ay ito'y walang amoy na sumisingaw at madaling makakuha ng sunog. Ginagawa ito mula sa natural na pagbuburo ng mga asukal para maging alak. Yan po ang ating pag-usapan. Kasi nga, ang alak, sabi ng iba, ito po ay tanda ng tunay na pagkalalaki. Kaya, dahil lalaki ka, dapat meron kang mga problema. Dapat meron kang kalungkutan na dapat mong harapin. At ang pagharap nun, kailangan meron kang alak. Kaya ang iba, nagpapalunod para makalimot lamang sa bigat ng problema at makatakas. Kaya minsan umiinom ang tao kasi nga dahil sa pakikisama lang sa mga kaibigan hanggang hindi na makatayo dahil sa pag-iinom. Kaya ito ang mga ng alak, mga kapatid. Kaya ang tao, ang iba naman gusto maging masaya. Naghahanap sila ng kasiyahan. Kaya umiinom siya ng alak. Ngunit, hindi nila alam na meron po itong masamang bunga. Kaya ito ay ipinagbawal ng Diyos. Kaya sa Islam, kagandahan ng Islam, dinadahan-dahan ang mga tao para mailayo ang sarili sa pag-iinom ng alak. Kaya po, merong 4 na yugto kung paano ibinabawal ang alak sa kapanahunan ng mahal nating propeta, Muhammad, peace be upon him. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, amin thamaratir nakhili wal'anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumi ya'qilun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 16 verse 67, sabi niya, at mula sa mga prutas ng detalis at mga ubas na ginagawa ninyo ito bilang nakakalasing at mabuting biyaya. Katotohanan sa mga ganito ay talagang tanda para sa mga taong nakakaunawa. Ito po ang unang yugto na hindi pa naman po pinagbawal, bagkus pinapaalam sa mga tao na ito ay mga gawain ninyo na ginawa nyong nakakalasing na inumin. Ginagawa nyo ito mga mabiyayang prutas. Kaya kasunod dito, binabaan ulit sila ng kalahata. Ibig sabihin, may mga certain time, hindi sila binigla.
Ay, pangalawang yugto, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihima ismun kabir, wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, wa yas'alunaka madha yunfikun, kulil afu, kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2, verse 219, nagtatanong sila hinggil sa alak at sugal. Sabihin mo, sa dalawang ito ay merong malaking kasalanan at mga pakinabang para sa mga tao. Subalit ang kasalanan mula rito ay mas malaki kaysa kanilang pakinabang. At nagtatanong sila kung ano ang kanilang igugugol. Sabihin mo, ang labis. Kaya pinapaliwanag ng Allah sa inyo ang mga palatandaan baka sakali kayo'y makapag-isip. Kaya sa pangalawang yugto, mga kapatid, mga kababayan, tinuturo ng Allah na maniwala muna kayo. Na ang alak ay meron siyang pakinabang at merong kasalanan na makukuha. Kaya ito ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kababayan. Tapos sa pangatlong yugto na sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4 verse 43, o mga yaong sumasampalataya, huwag kayong lalapit sa pagdarasal habang kayo'y mga lasing hanggang nalalaman ninyo kung ano ang inyong mga sinasabi. Dito sa pangatlong yugto na unti-unti na silang ipinagbabawal sa mga oras, lalo na kung malapit na ang pagdarasal, na sila'y mga sa kalasingan. Kasi nga, kapag lasing ang tao, walang balansiyan sa kanyang utak at sa kanyang katawan. Kaya makapagsalita siya ng mga ano-ano. Katulad sa nangyari doon sa kanila na nagsasala sila, nag-iba na ang pagbabasa niya sa Quran. Kaya pinagbawal sila sa time na yun. Hindi muna sila mag-inom kung malapit na ang pagdarasal o maabutan nila ang sala na sila'y mga lasing. Yun ito, unti-unti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapos, ang doon, pang-apat, itong last na huyugto kung saan ipinagbawal na talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu yuqi'a bainakumul adawata wal bagdaa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 90 hanggang 91, o mga yaong sumasampalataya, katotohanan ng alak at ang sugal at ang rebulto at pagbunot mula sa azlam ay kabilang sa mga Satanas. Kaya layuan ninyo ito upang kayo'y magtagumpay. Gustuhin lamang ng Satanas na ilalagay sa inyo ang puot at pagkamuhi sa alak at sa sugal at hadlagan kayo sa pag-alala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya magsitigil na ba kayo? Kaya ito ang patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sumagot talaga sila, tumugon sila sa panawagan. O ya Allah, tapos na po kami. Kaya pinagbubuhos nila ang alak hanggang sa balita na nagiging nabaha ang Madina dahil sa pagbubuhos nila ng alak. Kaya pinagbawal, totally bawal talaga ang alak. Kaya dito sa aral na ito, inuunti-unti hanggang pinasok muna ang pananampalataya sa kanilang mga
puso at sa oras na nanatili ng pananampalataya na naig sa kanila ang pananampalataya na talo ang pagnanasa, doon na po sila pinagbawal totally. Kaya ito ang kagandahan ng Islam. Kaya ang problema hindi yan dinadaan sa alak. Dahil ito ay mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, ng alak ay mayroong mga masasamang epekto yan sa katawan. Una-una, pamamaga ng pankreas. Alam po natin ang pankreas, yan po ang organ sa katawan kung saan nagpapalabas ng insulin para magiging balansi ang iyong sugar o ang tamis sa dugo mo. Tapos sinisira rin ng alak ang atay. Kasi ang atay ay isa ring organ niya na tumutulong para masira o alisin ang mga makakapinsalang sangkap na sa iyong katawan. Kabilang dito ang alcohol. Kapag uminom ka ng alcohol, mga toxic yan o lason yan sa katawan mo. Kaya ang atay, nagpapalabas po yan ng mga likido para sirain to, para linisan ang iyong dugo. Pero kung lagi kang umiinom, manghihina ang atay at masisira. Dahil na siya, kung overwork siya. Siyempre kapag laging nagtatrabaho ang atay, masisira talaga yan. Kaya ito ang nakakatakot. Tapos, mga kapatid sa Islam, ang isa sa mga epekto din na ang alak ay nagpapatanggal o nagbabawas ng komunikasyon sa pagitan ng utak at sa lahat ng parte ng katawan. Kaya mawalan ng koordinasyon yan sa pagbabalansi. Kaya bawal na bawal magmaniho, di ba? Kaya ang lasing, hindi pwede magmaniho kasi nga kadalasan magkaroon talaga ng aksidente. Tapos ang masamang epekto din ng alak, mawawalan ka ng malay o isa po naging manhid na ang iyong pakiramdam sa paa mo at sa kamay. Kaya ito isa sa mga masamang epekto na minsan nahihirapan ng utak na makapag-alala o kaya mag-isip, mawalan ng kakayahan ng mag-isip ng tama. Kaya minsan gulo talaga, laging suntukan, ang lasing, kasi nga wala nang kakayahan mag-isip ng katinuan ang utak. Kaya sa mga kulungan, halos mga nakainom o naglasing ang mga pumupunta doon kasi nga masama nga ang tama sa kanila ng alak. Tapos isa sa mga masamang epekto din mga kapatid, magiging addict ka sa pag-inom ng alak. Tignan nyo, malaking problema yan sa syudad natin kasi nga ang mga kalalakihan, sila po ang nagtatrabaho para mabigyan po ng panustos ang pangangailangan ng pamilya. Naging addict siya sa alak, ang mga kanyang kinikita, binibili niya na ng alak, inuuna niya ang kanyang bisyo. Kaya po ito nakakatakot yan. Kaya itong masamang epekto rin. Tapos isa sa mga masamang epekto, mahirapan po siya makaalis sa paglalayo sa alak. Kaya maraming sakit kapag ikaw ay gusto mo nang iwasan ang alak, o gusto mong iwanan katulad ng pagkabalisa. Karoon ka rin ng kaba, pagduduwal, nanginginig, mataas ang presyon ng dugo, hindi regulang tibok ng puso, mabigat na pawis. Yun ang mga masamang epekto yan ng pag-iinom ng alak. Kaya iwas talaga mga kapatid. Tapos mag-iiba ang ugali mo na parang baboy ka na. Kasi nga, higa ka ng higa, suka na ka ng suka. Yan ang mga nagdudulot talaga. Tapos ang masamang kumukulo ang tiyan mo. Lalo na wala kang pulutan, kakainom ka lang ng alak, kukulo talaga ang tiyan mo. Siyempre yan acid yan. Mamamagang yung mga bituka. Kaya magtatai ka, masakit lagi ang pagdumi mo. Yun, yung mga epekto yun ng pag-iinom. Tapos masira ang pagtunaw ng bituka mo. Kaya nagdudulot ng malnutrisyon.
dahil hindi na makasipsip ng maganda ang iyong bituka, hindi niya na makuha ang sustansya at vitamina mula sa iyong kinakain. Kaya hindi talaga magandang asal yan na lagi kang lasing. Lalo na natulog ka na ikaw yung lasing sa mga mata ng iyong mga anak. Wala kang magandang mabigay na huwaran sa iyong mga anak. Tapos ito pa, epekto yan sa puso, yun, mataas ang presyon ng dugo. Hindi regular ang tibok. Mahirapan magbomba ng dugo sa katawan. Mustaan. Madali kang kapitan ng stroke. O atake sa puso, sakit sa puso, o pag-alya ng puso. Kaya, yun ang mga nakakatakot. Kaya tang lasing, laking suka, ihi ng ihi, kahit saan. Yun ang mga masamang epekto yun. Tapos ang lasinggo, mga kapatid, mahirapan siya makabuo ng anak. Itong mga nakakatakot yun. Kasi yung hormones niya bawasan. Tapos, ang babaeng lasingga ay minsan walan siya ng regla. Tapos, ang buntis naman na lasingga, mataas talagang peligro niya, baka ang anak niya ay premature. Madali siya mahulugan, magkaroon ng depekto ang kanyang anak. Kaya ito ang nakakatakot sa mga taong naglalasing. Tapos nangihinang buto niya. Madali mabali. Tapos kung mabali, matagal gumaling. Ito ng paglalasing. Minsan, naghihina ang kanyang kalamnan. Nagkaroon siya lagi ng cramps. Nanghihina ang kanyang immune system. Na lumalaban sa mga mikrobyo yun. Kaya ang alak, mga kapatid, ina talaga yan ng kasamaan. Kahit sa hadith, nabanggit talaga yan. Na ina ito ng kasamaan. Sabi dito na ang alak ay ina ng kasamaan. At ang sinumang uminom nito ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanyang 40 araw na pagdarasal. At kung namatay siya habang ito ay nasa kanyang tiyan, namatay siya bilang bangkay sa kamangmangan. Isinalaysay ni Daraqutni at ginawanghasan ni Albani. Ito ay inulat ni Abdullah bin Amr bin As na sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Kaya itong hadith na ito nakakatakot, mga kapatid, na dapat layuan talaga natin ang pag-iinom ng alak. Kasi nga, wala talaga hindi mo pwede ipagsama ang paniniwala at ang alak. Hindi. Kaya tingnan nyo, kahit ang Amerika, gumawa sila ng paraan para ibawal nilang alak sa kanilang lipunan. Nagsimula sila noong 1918. Gumawa sila ng batas hanggang na nagkaroon ng bisa noong 1919. Kaya tinawag itong unang uhaw. Kasi nga, bawal na uminom ng alak sa panahon nila. Hanggang maraming nagprotesta. Ang iba, ang mismo pulis na mismo ang nagbebenta kasi grabe, total ban ang alak sa Amerika. Hanggang na sa dumating ang 1933. Tingnan nyo, ilang taon talaga pinagbawal ang mga tao, hindi kaya ng gobyerno. Kahit gumastos sila ng malaki, mayroon silang mga doktor na nagpapayo na bakit bawal ang alak sa katawan, walang epekto. Kasi nga, wala silang pananampalataya sa Diyos. Kaya yun ang natin, sana ang bawal ay bawal at ang mga pinahintulutan ay ituring na maganda. Kasi nga, Diyos din yan ang nakakaalam sa atin. Ng alak na yan ay mayroong malaking peligro na maidulot sa isang tao. Sana dito na lang po. Sana meron kayong natutunang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.